Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, pag-usapang pumuli natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella Nibensal at ngayong gabing ito, sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening po at kumusta naman? Good evening, Ella, and also to our listeners and televiewers. Hopefully po kayo ay safe and in good health. Yes, safety and good health, yan nga po ang hangad natin sa ating mga kababayan. Anyway, Doc, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pag-uusapan natin ngayon, TB or pneumonia. May mga patient tayong naririnig, Doc, na sinasabing,
ang sakit, para na akong mamamatay. Kapag ganun po ba, Dok, yung Yes. mga comment ng pasyente, ano po ba talaga yung sakit niya? TB, tuberculosis, or pneumonia? So, ito kasing kasong ito, actual patient namin to sa clinic. Bale, dumating to sa amin na gano'n na ang pakiramdam niya. Bale, ang patient, sa chest x-ray niya kasi, ang nakalagay, consider TB or pneumonia. So, Hindi ka sure? Hindi sure. So, Oo. correlate clinically. Yon. Di syempre, hindi pa sa akin to sa ibang clinic. Then nag-AFB stain siya 3 beses. Ano yan, sa TB yan, negative. Okay. But still, kahit na negative, pinainom pa rin siya ng anti-TB drugs. Now, nakarating siya sa amin, 2 months na siyang umiinom ng anti-TB drugs and ganun ang pakiramdam niya. Okay. So, kaya malaman natin bakit nauwi sa ganito ang pasyente, no? Alamin nga rin natin, Dok, ano nga po ba ang pinagkaiba ng TB sa pneumonia? Alam natin parehas ito ay sakit sa baga eh. Yes, no? Oo. So, malaki ang difference. Although symptomatically, parang parehong may ubo and also minsan parehong may plema. Although ang may TB, mas payat. And yung pagkapayat niya para bang nakadikit na lang sa buto ang laman. Medyo mataas ang balikat, walang ganang kumain. So medyo pareho yan, no? And mas hindi nakakatulog sa gabi ang may TB. Dahil sa kakaubo? Hindi naman. But talagang isa yun sa karakteristik ng may TB. Hirap matulog. But sa isang tingin mo pa lang, kilala mo na ang may TB eh. Yung pagkapayat niya, hindi healthy. Hindi katulad ng mga model na payat. Yes. Pero bilugan ang katawan. Okay? So, bukod doon, of course, ang pneumonia is acute. Ibig sabihin, mabilis yung onset, mabilis ang progress. Ang TB kasi chronic, it will take months. Dahan-dahan yan hanggang sa halos lahat na ng symptoms nasa kanya. And of course, sa treatment, it will take months ang treatment ng TB. And ang pneumonia, it will take just weeks. Kaya lang mas harmful ang treatment sa TB compared to treatment sa pneumonia. That's why the doctor should be sure kung magbibigay ng anti-TB drugs. Ano naman po, Dok, yung tinatawag nating AFB stain? Ito ba yung scar na tinatawag natin or peklat? Hindi. Ito yung stain ito, acid fast bacilli, kaya AFB stain. Kukuha ng specimen which is sputum, and sa pagkuha ng specimen, you have to make sure na ang specimen na nakuha is sputum. Kasi minsan, di ba, hindi tama yung collection ng specimen, saliva lang yung nakukuha. So, syempre, mag-false negative. And it has to be 3 times para sinisigurado. Kumbaga, confirmatory test siya sa mga ganyang kaso ng x-ray na or lang siya. Kumbaga, to consider. Tapos, correlate clinically. So, hindi sure. So, pa-AFB stain mo ang pasyente. But sa kaso ng pasyenteng ito, negative nga 3 beses. And the patient, tinanong ang pasyente, are you sure na ang nakolekt mo sa specimen for AFB is sputum? Yes daw. Kasi talagang may phlegm yung patient Pasintabi po sa nagdi-dinner, no? At kung pag-uusapan na rin naman natin, Doc, yung laboratory or yung examination, ano nga po ba yung included na dapat ipasuri ng pasyente, bukod nga po sa chest x-ray? Okay, so wag kasi puro x-ray result lang ang pagbabasihan. You have to take the proper history. When you say proper history, tanungin mo kung may exposure ang pasyente sa may TB. Unahin mo ang family members. Kung merong lolo, lola, parents, kasambahay o kasama sa bahay na nagkaroon ng TB. Kasi meaning, positive ang exposure niya. Number 2, yung trabaho niya. Kumbaga, ba siya? Exposed ba siya sa public, sa hospital? Kasi yung exposure, inaalam mo. Or, if the patient has TB in the past, kasi mas malaki ang chance na mag-recur yun kaysa sa taong walang TB in the past. So, history taking is very important. Then, physical examination, dito napapasok yung auscultation. Ibig sabihin, pagpapakinggan mo na ng stethoscope yung likod ng pasyente,
there is a very big difference. Kasi pag pneumonia yan, may maririnig kang crackles or para kang nagluluto sa low fire. May mga pumuputok-putok, ganun. Or ang tunog Crumpled paper. Yes, or crumpled plastic, lagay mo sa microphone, yan, ganyan ang tunog. Now, if it is TB, majority of TB, wala kang maririnig. Yan, wala. So, hindi ho naririnig ang TB sa auscultation, no? And vital signs, syempre, kung sa vital signs, mas may makikita ka sa pneumonia kasi ang heart rate, napakabilis. Normally, the heart rate is 60 to 70. Mali ho si Google, si Google 100 daw per minute, kaya huwag kayo masyadong mag-rely kay Dr. Google. Kadalasan, pag may pneumonia, more than 90, minsan 100 pa. Kaya hinihingal na ang pasyente. Then later on, yung oxygen saturation, bababa na yun. Mauunang tataas ang heart rate, then later on, pabagsak ang oxygen saturation. While sa TB, kasi nga chronic siya, wala kang gaanong makikita ang significant high or low sa vital signs. Then, of course, laboratory test, chest x-ray, ayun nga, AFB stain, and also, patest mo rin ang liver function because just in case the patient has TB, magbibigay ka ng anti-TB drugs because hepatotoxic siya. Ibig sabihin, toxic siya sa liver. So, you need to know if the liver is healthy and normal. Also, ultrasound ng whole abdomen para makita mo nga if may fatty liver, may cirrhosis, no? So may nangyaring ganyan sa probinsya namin. Positive sa TB, diagnosed talaga. Binigyan sa center ng anti-TB drugs, no? Nagsuka ng fresh blood ang pasyente. Why? Kasi siyempre nagbigay sa center, mga taga-center lang, hindi doctor. Nagsuka ng fresh blood, yung pala may cirrhosis of the liver ang pasyente because manginginom pala. Yan. Yung mga ganyan side effect, oo. Kasi ang may cirrhosis of the liver, nagkakaroon niya ng esophageal varices. So talaga yan, pagka lalong na-aggravate mo yan, fresh blood talaga ang ibabamit niyan. Namatay ang pasyente. So ang ikinamatay, pag-inom ng anti-TB drugs because may cirrhosis ang pasyente. So hindi na yung TB mismo. Kaya we need to be careful sa pagpapainom ng anti-TB drugs kasi mas may hepatotoxicity siya. Unlike yung mga antibiotics for pneumonia, walang ganun. Okay, pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pang toxicity ng anti-TB treatment at paano nga rin po ito maiiwasan, yung mga signs and symptoms sa patient kung siya ay nakararanas ng toxicity sa kanyang gamutan. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, may tanong dito, kung may promo pa nga daw po ba tayo ngayong buwan ng Agosto? Okay, so meron pa rin po, no? So yung atin pong buy 2+1, so okay pa rin po ito. Bili kayo ng detox and blood cleansing, malilibre nyo ho yung vector scan. Yung atin hong drip, so kahit walang check-up, pwede kayong magpa-drip, and the best drip that you can do is power drip, no? And lalo na yung mga elderly hirap lumakad, lalakas yung mga tuhod nyo dito. Soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan po ay naka 5+1 pa rin. Magaling ho itong pangbanat ng skin and pampaputi. Beauty set, love your skin, so napakabisa ho nitong pangtanggal ng blemishes, no? Sa face, kahit lang araw pa lang ho kayo nag-a-apply, makikita nyo yung difference. Of course, our coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ito po ay wala akong tumikim nito na hindi nagsabing masarap. And also, yung ang ating, para na ho kayong uminom ng herb nito kasi ho napakasustansya niya. So, hindi lang ho ito basta kape. So, para kayong maka-discount, by bulk ho ang bilhin ninyo. If you buy 10 boxes, so discount of 50 pesos per box. If you buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And if you buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And yung atin hong mga elderly na ayaw ho ng opera, no? So, meron ho tayong non-invasive procedure, lalo na ho sa gallstone, kidney stone, and also yung mga may bara sa puso. At yung mga elderly din ho na hirap ng lumakad, ay no?
So, ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na kayo at wag na ho tayong umabot sa pagiging alagain at bedridden. And of course, yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, para na ho itong stem cell. This is for tissue regeneration, tissue repair, and cell repair. So, ginagamit ho natin ito, hindi lang anti-aging, kung hindi pati rin ho sa mga sakit tulad ng CKD, tulad ng may mga Alzheimer's, stroke, napakagaling ho nito sa stroke. And also yung pati yung may diabetes kasi damage ang pancreas. At marami pa hong iba. Yung may mga osteoarthritis, ang laki ho na itutulong nito sa paglakad. And makiagaw na ho kayo sa ating Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. For our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim and also Clinica Medica 101, no? So marami ho tayong bagong video na kapaki-pakinabang ho sa health sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And also sa atin hong FB page, Ano Ba Talaga Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang TB or pneumonia, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Lunas Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Pinag-uusapan nga po natin para sa mga kakatune in rin lamang TB or pneumonia. At balikan nga rin lamang natin, Doc, yung ating naiwang katanungan kanina kung ano nga ba yung maaaring toxicity na maranasan ng pasyenteng naggagamot laban sa TB. Okay, so INH, nagbibigay ho ito ng liver injury or hepatitis. So ang pasyente nagkakaroon ng peripheral neuropathy, pamamanhid sa lower extremities and arahong mangilo, ganun ang pakiramdam. Rifampicin also, liver injury din, and pyrazinamide, of course, liver injury din ho. So yung tatlong una, talagang puro liver injury ho. Tumataas din ng uric acid ng pasyente. It may also cause gout. And ethambutol, optic neuritis, nagkakaroon ng blurred vision, pagbabago sa color vision. Streptomycin, injectable po ito. So pagka hindi sila o drug resistant sila doon sa first line of drugs. Yung apat yung binanggit ko, yun ang first line of drugs. Pag kayo doon, drug resistant, so we go to injectable like streptomycin. Kidney toxicity naman ito. Toxicity sa hearing. No? So, ganun. So, hindi ho biro. Kaya make sure na TB talaga ang sakit. At make sure nasa tamang dosage, nasa tamang duration po yung kanilang gamutan. Doc, na-mention natin kanina na kapag TB, buwan ang inaabot. Pero kapag sa pneumonia, weeks lang, pwede nang gumaling ang pasyente. Yes, oo. And actually, marami ngayon, hindi na nga 6 months gumagaling eh. Minsan 8 months, minsan more than matagal. Matagal, hindi lang 6 months. And also, eto pa,
Pagka nakaskip ka kasi ng anti-TB drugs ng 2 weeks, lalo na kung more than 2 weeks, you have to start from zero. Ganun kalupit yun. So, kumbaga, Kahit imagine, 2 months ka na, pumalya ka isang beses, back to zero ka ulit, Doc. pag pumalya ka 2 weeks or more, back to day 1 ka uli. Kaya actually, there are some na minomonitor talaga ang pag-inom ng mga may TB kasi nga nagpo-contribute sila doon sa pagkakaroon ng resistant drug, multi-resistant drug sa TB, wherein hindi ka na tatalaban nitong first line of drugs na binanggit ko kasi resistant na. Pag nahawa ka kasi nito, pag ang nakahawa sa'yo, multi-drug resistant TB, yun din ang makukuha mo. So, kailangan talagang i-monitor para hindi kumbaga kasama ang commitment mo. Pag nag-start ka ng anti-TB drugs, kailangan walang palya. No? Kasi makakadamay ka ng buong sambayanan sa multi-drug resistant TB. And kung pag-uusapan rin lang naman natin, Doc, yung mga signs, symptoms, and of course, yung mga manifestation na pwedeng maramdaman ng pasyente na nagkakaroon ng toxicity. Ano nga po ba ito? Kasama nga po ba dyan yung nasabi kanina ng pasyente niyo, Doc, na ano ba to? Parang mamamatay na yata ako. Oo. Kaya alamin niyo ito kasi para alam yung nag-start na pala ang toxicity sa inyo. Minsan kasi meron talaga namang may TB, pero minsan hindi nila kaya. Kasi ang pagpapainom nito ay empty stomach in the morning. So, tapos matapang yung drug. Kaya maraming patient ang hindi nila talaga kinakaya. Actually, pangalawa na tong pasyente namin na ganyan din. Yung several years ago, babae rin, hindi rin kinaya. Talaga daw, hindi niya talaga kaya. Nagsusuka pa yung pasyente, no? So, number 1 warning sign, mawawalan kayo ng appetite. And, persistent nausea and vomiting. Yung nasusuka kayo, tapos naduduwal kayo, unusual fatigue or weakness. So, lagi kayong mahina, di kayo on the go, pagod. Kahit kagigising nyo lang. May abdominal discomfort, particularly sa right upper quadrant. Kasi yung right upper quadrant natin, immediately after the ribs, yan ang site ng liver, ng atay natin. Kaya dyan ang discomfort ninyo. And of course, nagkakaroon ng dark urine. So, dilaw na dilaw ang ihi. Then, yellow eyes, jaundice po. Madilaw yung puti ng mata. And, jaundice dahil naapektuhan na rin yung kanyang liver, Doc. Correct. Oo, ganun yun. And yung stool mo naman, baliktad, pale naman or clay-colored. Yung ihi mo, naging sobrang madilaw. Yung stool mo naman, naging grayish or pale color. So yan po, mga warning sign po yan. Pag ganyan, Doc, emergency case na maituturing, kailangan isugod sa emergency room ang pasyente? Hindi naman emergency room, but you have to go to the doctor and tell all those things. So, doktor ang magdi-disposition if it is already hepatic toxicity. No? Kasi ililipat ka ng ibang gamot. Okay. At para nga po sa mga nagtatanong, Doc, ano nga rin daw po ba yung benepisyong makukuha natin sa pag-inom ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee at yung blood cleansing program natin? Okay, so yung ating home blood cleansing, ito yung ating laser, yung ating high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone therapy. So lahat po yan ay nakatutulong ito magpatay ng germs, no? Kay pneumonia, kay TB, no? Just in case may natira, no? Kasi minsan hindi ka na TB active, pero carrier ka pa. Ibig sabihin, nandoon, hindi lang enough yung mikrobyo to become active. No? Mapapatay yun ng ating blood cleansing. Hindi yun lulusot. No? And of course, yung mga yun nakakaganda ng circulation, nakaka-boost ng immune system, nakaka-improve ng ating oxygenation. So, aside from that, it supports hydration and nutrition. Maraming elderly, tuyot po, dehydrated, no? Kasi yung brain nila hindi na ang thirst center natin nasa brain pag may edad na hindi na nauuhaw kasi yung thirst center sa brain hindi na active. And nakaka-support din yung atin Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, nakaka-support ng normal digestion and bowel irregularity at nakaka-support din ito ng body's normal elimination system. And also after prolonged medical exposure, di ba? So nag-take tayo ng gamot kay TB yan, kay
kay pneumonia. No? So, it's time para ma-nourish ho yung katawan, lalo na particularly when there is concern about liver toxicity. Of course, our priority is to protect and monitor the liver and kidney of the patient. So, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee din ho, pwedeng gamitin natin as supportive wellness beverage, no? So, at yung, of course, yung ating coffee, pwede niyong inumin araw-araw. Because yung blood cleansing, hindi naman ho araw-araw at habang buhay naka-blood cleansing kayo, di ba? So, yan ho ang mga adjunct treatment at pwede ninyong inumin na makatutulong ho ng malaki sa inyong health. No? At muli para nga po sa mga interesado, Doc, na mag-avail po ng inyong promo, gayon nga rin po sa mga interesado rin pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, so ang atin hong buy 2 plus 1, so bali parang detox and blood cleansing lang ho ang bibilhin ninyo. And malilibre nyo ho yung vector scan. Ang vector scan, whole body scan na po yan, buong katawan, wala hong radiation. And drip natin, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpa-drip. Yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, naka 6+1 pa rin po yan. Magaling magbanat at magpaputi ng skin. Beauty set, magaling hong magtanggal ng blemishes, kahit lang araw pa lang ho ang treatment. Yung atin hong coffee, para ho maka-discount kayo, napakasarap at napakasustansyang kape. By bulk ho ang bili. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And elderly, yung mga hirap na hong lumakad ngayon pa lang, wag na hong hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. Magpa-treatment na ho kayo nauna sa clinic. And yung mga ayaw ho ng opera, so especially gallstone, kidney stone, at yung mga barado ho ang puso, meron ho tayong protocol para dyan. And PRP, platelet-rich plasma, for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. So yung atin hong book 1 and book 2, makiagaw na po at Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. For our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim or Clinica Medica 101. No? So, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati na ho yung FB page natin, paki-follow ho. Ano ba talaga, Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion about TB or pneumonia. Kung kayo nga po ay may iniindang karamdaman, huwag mag-atubili na magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po Ellen Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Fabcon, amoy nakaka-joyful.